Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Today is December 16, 7:43 in the morning. Nandito po tayo sa opisina at makulimlim po sa labas. Kahapon buong araw nag-uulan. Ewan ko lang po sa probinsya, pero dito sa NCR, buong araw po medyo hindi maganda ang panahon. At next week, malapit na nga pong magpasko. So, advance Merry Christmas muli. At tatry natin, of course, medyo araw-araw na tayo. Nagsisipag po tayo ngayong December. Para mailabas ko may ambag ko yung konti nating nalalaman. At alam ko po, bilang kayo, mga incumbents sa kapitan at mga incumbents sa kagawad, busy kayo ngayong Pasko sapagkat nandiyan na yung bigayan ng mga groceries, nandiyan yung mga bigayan ng tulong, solicitation. Walang sawang solicitation yan hanggang Christmas party, Christmas gift giving, mag-aambag ka ng mga gifts doon, lalo sa kapitan. At syempre, kawawa naman yung mga kagawad, sapagkat walang-wala rin naman tayo sweldo. Asa lang din naman tayo sa ating honorarium. I remember, nung time namin, pagdating ng December, ubos talaga kami. Ubos. Kaya, next year, bilang election year 2026, malaking advantage para sa mga aspirants na magsimula ng maaga mangampanya next year. Hindi ko sinasabi mga kampanyang obvious na nangangampanya, ha. Ang sinasabi ko lamang kung hindi kayo kilala at ang strategy ko lamang naman para sa mga aspirants o para sa mga incumbents na walang ganito, mabuti na to start early next year sapagkat para sa mga incumbents, pagdating ng January, tahimik ang mga incumbents dahil ubos na. Ubos na yung mga yan. Nagre-recuperate, namamahinga sa gastos. And I think, kasi kahit nasabayan nyo sila ngayon, ang mga incumbents ang sikat ngayon, sapagkat sila namimigay ng pamigay ni Mayor, nandun ka, pamigay ni Gov, pamigay ni Congressman, imbitado kayo, tumutulong kayo, nandun kayo, sikat kayo ngayon, di ba? At pasalamat ang mga tao. Pero people, being people, kung sino lang ang huling nag-abot yun ang mga naalala nila. And pagdating ng January, limot na lahat yan. Even kahit nakalista kayo, mga incumbents sa kanilang mga Christmas party greetings, mga ganyan. Pagdating ng January election year, tapos na yan. So, yung mga mauutak na mga kumakandidato, regardless kung kandidato ka or ikaw ay aspirant o ikaw ay incumbent, marunong mag-pacing sa gastusan. Pero, for the aspirants, pinakamaganda lumabas itong January up to May. At hindi yan yung lumalabas ka or nagpapakilala ka ng obvious na ikaw ay tumatakbo. Nandun ka lang. Nakikipag-usap ka sa mga tao, visible ka sa barangay nyo, tumutulong ka paminsan-minsan, pero you have to be able to pace yourself and you have to be able din na at the same time, hindi ka masyadong halata na tumutulong ka dahil tumatakbo ka. Merong fine line yan. Kung sa tingin mong nag-viral ka halimbawa, nag-post ka ng ganito sa isang araw, tama na muna yun for the month, tama na muna yun for the next 2 weeks sapagkat mahirap ma-overexpose sa politics, titirahin ka agad. At makikita ka agad yung motibo mo. Para naman sa mga incumbents, alam niyo yung 1 year na ibinigay na extension sa inyo, malaking tulong yun Kasi for the kapitan, makakagawa pa siya ng marami. And para sa mga hagawad na walang na-file na ordinansa at saka resolution, now is the time na kahit isa o dalawang na-file ninyo, hindi naman ibig sabihin papasa, pero na-file ninyo para sa barangay ninyo. Yun din naman ang ipapakita ninyo pagdating ng eleksyon. Kasi iba ang pinapakita ng kagawad na aspirants, iba rin ang pinapakita ng mga nakaupo. Mga nakaupo, mga ordinansa talaga pinapakita nila. Ibig sabihin, meron ako nagawa. Kaya,
always tatandaan nyo yun, mga incumbents. Wala kayong mapapakita kundi ang inyong ordinansa. Kasi lahat naman tumutulong eh. Pero kung ikaw ay mayroong ordinansa, resolution na naipasa o naipasa mo na noon, very good for you. Hindi mo kailangan kabahan. Kasi ang mga tao, at least nakita nila, ito si Kagawad Butch may nagawa. Kahit pa paano meron siyang pinasa or i-final ng mga ordinansa. So, nagtatrabaho pa sa atin yan. Yung mga feeding program, yung mga pamimigay ng mga tulong, kung ano pa man, alam ninyo, ano yun, natural yan para sa isang public servant. So, kahit nakipagsabayan ka pa, hindi masyado yan. Pero when it comes to yung talagang mga nag-iisip na mga botante, ang ordinansa mo at resolution, ang magbibigay sa iyo ng tamang edge advantage sa yung mga kalaban. Para naman sa mga aspirants, alam nyo, yung mga ordinansang naiisip ninyo at saka mga resolusyong mga iniisip ninyo, tinatabi yan hanggang sa darating na ang eleksyon. Kasi 10 days na naman ang binibigay sa inyo. 1 month before election, tsaka nyo ilalabas yan para hindi kayo magaya. Tsaka ninyo sasabihin sa FB, tsaka ninyo ipapakita yung mga title na an ordinance, banning practice, mga ganun-ganun ba? Ito ang mga proposed resolutions tsaka proposed ordinances ko. Kasi kung ngayon ilalabas yan, baka makopya pa eh. Kaya ang ibig ko na naman sabihin habang kayo ay umikot, incumbents at saka mga aspirants, tiyatago ninyo ang inyong mga baraha. Kasi ang pinaka-importante niyan, lalo sa mga aspirants, kinakailangan malaman mo from January, February, March, April, May mag-a-assess ka na eh. Kung may pag-asa ka, wala. Kasi pagdating ng May, nandiyan na, papasok na yung mga mayor, mga governor. Alam niyo kung bakit? Kasi 2028 papalapit na. Hahawakan nila ang barangay. Excuse me. Sa 2028, sabay ganun eh. Sa 2028, magkakaroon ng presidential elections. And sa 2028, dalawang grupo maglalaban. BBM tsaka DDS na grupo. Maghihiwalay sila. Yung unit team na sinasabi nila. And gagawa na sila ng sarili ng mga partido. Ngayon pa lang, barangay election, kikilo sila. Kung wala kang team, kung wala kang pinapanigan, o kung walang hahawak sa'yo, magmamanok sa'yo, by this year, by next year, early next year, medyo mabigat kasi ang laban na yun. Kasi gagawin lahat ng kampo ng kabila at saka kampo na rin na kinakailangan mahawakan nila ang barangay para pagdating ng set na kasi yung local pagdating ng October tuloy 2028 presidential elections on 2028 meron sila kahit pa paano advantage sa ilalim on the ground. Last election, 2023, believe it or not, maraming nanalo mga independent kagawad. Independent kapitan, medyo mahihirapan niya. Kasi ang kapitan, hawak kasi ng mayor, governor, sino man. Diba? Alam niyo po yun. Pero sa mga hagawad, maraming nanalo mga independent. Ako kasi sa mga hagawad, sinisingit lang naman yan eh. Depende kung sino ka sa inyong barangay, pero yan pagka naging paborito ka, kahit na halimbawa, wala naman nag-vote straight masyado dyan eh. So, kahit halimbawa, 3 sa nakaupo, 3 sa opposition, 1 ka sa mga napili. Ang mga independents, maganda rin minsan mag-independent. Pero sa laban ngayon sa 2028, talaga magkakaroon ng manok-manok system yan. Kasi mangingialam ang national sa barangay election. So, it's going to be a very, very corrupt and dirty election. Mag-ingat po kayo sa November 2026 dahil papasukan na ng politika masyado, papasukan ng pera. And kagaya nung huli na bumaha ang pera nung local government local election, itong darating na barangay election yan, madugo yan at marumi sapagkat pera ang paiiralin para kung sino man ang magiging bata nila sa 2028, itong grupong ito,
itong position ito, kung sino man ang mga tatakbo dyan, magkaroon sila ng distinct advantage. Always keep that in mind kung kayo ay magpaplano for the BSKE 2026. Kaya yan ang munti nating tips. Marami akong tips din eh. Kaya lang, medyo humahaba na. Nililimit natin para mas maganda tuloy-tuloy ang usapan. Alam mo, babalik ako sa independent or sa mga kagawad, whether nakaupo ka o hindi. Kung ikaw umikot ka na ngayon. Sa January pala. Huwag ngayon bus ka ngayon. Sa January, pinakamagandang umikot hanggang May. Kasi, hindi ka mapapagkamala nagsosolo eh. By May, tinitingnan ka na ng mga kampi mo kung meron kang team. Baka sabihin nang iiwan ka o nagsosolo ka. Ngayon pa lang. Itong dating na January, planuhin mo na yung mga lakad mo. And by May, kinakailangan ma-assess mo kung saan na yung mga napuntahan mo, saan ka malakas, saan ka mahina. Muli, ito po si dating kagawad Butch Serrano at maraming salamat. God bless po sa inyo lahat.